Bago po yun, sir, pumutok si Maliban, pumutok din po si Police Sergeant Bugayong, Police Corporal Blanco. Doon po sa sa harapan po namin, kasi napakalayo po yun, more or less 65 to 80 meters. Narinig ko po at nakita ko po yung may tasik ng tubig po doon, kaya alam ko po na may pumutok din po yun. Napag-alaman ko na po nung nagkaroon po kami ng debriefing, nang pumutok po doon sa kabilang banda po ay si Police Patrolman Mangadya. Habang sinasaway ko po nung pumutok si Police Patrolman Mangadya, napasabay po yung dalawang tao po. Si Pimus Balaes at saka si Police Sergeant Esquilon. For the record, saan ang totoo doon na statement mo, yung sole statement mo, yung sinabi mo sa hearing? Saan doon ang totoo? Your Honor, yung pong sinabi ko po na hindi ko po nakita yung pong pagtalon po. So you stick to that, ha? Yes po, Your So, Honor. pwede mo naman yung baguhin yung sole statement mo. I-recant mo yun at mag-execute ka ng panibago. Kaya mo gawin yun. Di ba? Yes po, Your Honor. Okay. Your Honor, makasingit. Pag binago niya, perjury yan. Well, Kasi kinupansalaysay niya yan eh. kakasuhan pa natin siya kung ang perjury. Kung, Babaguhin mo, hindi mo babaguhin. Ngayon parang sabihin mo sa amin, para alam na namin kung paano namin atakihin yung estilo mong bulok. babaguhin mo o hindi? Your Honor, yun po ang katotohanan po sa akin po na hindi ko po talaga nakita po na may tumalon po dun sa bangka po. Yeah. So, Paniwala po. panindigan mo yon. And then kumukontradict doon po sa sinabi ninyo last hearing natin. Tama? Kasi sabi mo rin sa akin noon na si Bolivar at Jemboy ay magkahawig. Remember? Sinabi mo yon. Pag i-deny mo, makukontempt ka ulit. You said that. Yes po, Your Honor. Kaya ako lang Okay. po. Sinabi mo yon. Kasi nga, kaya binaril ng mga tao dahil napagkamalian, ng mga tao mo napagkamalian na si Jimboy ay yun yung hinahanap yung suspect na si Bolivar. Pero later on, sabi mo, nakita mo at pinapasuko mo dito sa front statement. Ang daming inconsistencies sa statement mo, Captain Carpio. Yun po yung gusto kong sabihin ngayon. Okay, Mr. Chair. Thank you, Senator Tolpo. Anyway, yung totoo, saan ka mag-stick? Saan? Saan ang totoo sa'yo? Yun po, Your Honor. Hindi ko po talaga nakita Yung sinabi mo, na tumalon po si Jemboy po dun sa bangka. tumalon. Opo. Nakita mo, tumalon. Hindi ko po nakita, Your Honor. Sinabi lang po Sinabi ng, ni Sunny Boy po. Nung yung ginawa niyo yung affidavit is a joint affidavit, yung dalawa, ni Captain De La Cruz. Anong, the same? The same rin yung nakita mo? Ganun din? Your Honor, huli na po akong dumating po doon sa area, sir. Huli? Huli na po kaming dumating. Ang SWAT po, as per instruction by Police Captain Carpio, kami lang po ang magbabackup po sa kanila. Magbabackup po, sir. Support lang po sa kanilang operation po. Okay. Kaya po ako napunta doon kasi sunod-sunod na putok po yung narinig po namin. Para i-verify, doon po namin nakita yung una, yung apat na andito po ay kasalukuyang pumuputok po. Yung apat na pulis. Opo. Sa hindi po inasahan, pati yung dalawang tao ko po. Na SWAT. Opo, sir. Putok rin. Nagpaputok din po sa tubig lang po. Okay. Mr. Chair. Yeah. Mr. Chair, bakit po Captain De La Cruz, assistant team leader po kayo? Bakit wala kayo doon on site, on the ground, kasama ni team leader at ng mga tao ninyo? Your Honor, ma'am, for correction, hindi po ako ang assistant team leader ni Police Captain Carpio. Ako lang po yung nag-lead ng SWAT po. Lalo na po ang SWAT, di po ba isa sa mga elite na unit sa ating PNP? Kung kayo po yung assistant team leader ng SWAT no less, bakit wala po kayo doon nung panahong iyon? Your Honor po, as per instruction by Police Captain Carpio, kami lang po yung backup security po nila. Hindi po kami yung
So, meaning, arresting team yung grupo ni Carpio talaga. Yung 4 na kasama niya ang pulis. Your Honor, opo sir. Tapos kayo, security lang kayo. Nasa likod, back up. Opo sir. Oh. Tapos narinig yung putukan. Putok yung 4, nakita mo. Nung narinig ko na po yung sunod-sunod na putok, bilang sang SWAT, iba po kasi yung presumption namin. Tumakbo po ako doon sa area. Tumakbo ka. Opo, tumakbo po. Kasama mo yung team mo. Bali, kasama ko po yung dalawang team ko. Napakiwanan ko sa may gilid. Namalayan ko na lang po na sumampa na rin po sila sa may pader. Okay? Then, habang inaawat ko po si Police Staff Sergeant Maliban, Oh. na pumuputok. Bawat putok niya, sabi niya, labas. Doon ko po nakita yung ating testigo, si Sunny Boy, na nakahubad po. Bago po yun, sir, pumutok si Maliban, pumutok din po si Police Sergeant Bugayong, Police Corporal Blanco. Doon po sa sa harapan po namin, kasi napakalayo po yun, more or less 65 to 80 meters. Narinig ko po at nakita ko po yung may pasik ng tubig po doon, kaya alam ko po na may pumutok din po yun. Napag-alaman ko na po nung nagkaroon po kami ng debriefing, nang pumutok po doon sa kabilang banda po ay si Police Patrolman Mangadya. Habang sinasaway ko po nung pumutok si Police Patrolman Mangadya, napasabay po yung dalawang tao po. Si Pims Balaes at saka si Police Sergeant Esquilon. Pumatong po ako doon sa may river wall. Tumayo po ako doon para iwagay yung kamay ko. Hudyat po na itigil po nila yung putok. Okay, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair. Mr. Chair, sorry. Quick follow-up, Mr. Chair. Go ahead. Yeah, go ahead. Thank you, Mr. Chair. Kung back up lang kayo, yung SWAT, bakit may dalawang SWAT na nakapagpaputok bago kayo dumating on the scene? Your Honor, ma'am, napakiwanan ko po sila. Hindi ko po akalain na yun din po ang gagawin po nila. Napakiwanan ko po sila dahil ako po tumakbo doon papunta kay Maliban po. And yung binanggit yung si Mangadya, so siya ba yung nasa pangalawang photo na may long arm na nakatutok sa direksyon ni na Jemboy? Si Patrolman Mangadya po, ma'am, sa harapan po namin, napakalayo po, ang ipunutok po niya is yung pistol po. Okay, so hindi long arm. And lastly sa ngayon, Captain De La Cruz, kasama po ba kaya sa pre-operational planning nitong buong operasyong ito? Opo. Okay, marami akong tanong doon mamaya, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. Napakagulo pong plano if ever Yes, plano talaga. Okay, nung last time tinanong ko to, wala pang result nung kung sino po, kaninong baril ang lumitaw sa ballistic test na nagpaputok, meaning yung gunpowder residue. Meron na ho ba tayong result ngayon? You may answer. Meron po, sir. Kasama po sa presentation natin, sir. Yun. Walang kanina. So, i-present mo. Opo, sir. Okay, continue. So kanina baril lang po? Kasi meron po ako, Mr. Chair, sana mga katanungan Yes, before I yes. go to another hearing. Sino-sino po mga baril? Mga baril na lumitaw sa inyo pong ballistic test na nagpaputok? Pakibanggit lang po yung mga pangalan. At tumutugma pa po yun doon sa sinasabi ni Captain De La Cruz at Captain Carpio. Di ba binalistic test po? Yes. Lahat ng mga baril ng operatiba na naroroon? Tama. Yes. Now, I need to know kanino mga baril ang lumitaw sa ballistic test na merong gunpowder residue na nagpaputok. Your Honor, out of the 6 firearms submitted for ballistic, all of them were found to be, first, they are all serviceable. Second, 4 of the firearms out of 6 were found positive for gunpowder residue, while 2 firearms did not contain gunpowder residue. So, And these 2 firearms were the firearms no, ang tanong ko lang po, General Sir,
Tumutugma ba yan doon sa statement ng dalawang witness na mga team leader na sinasabi nila mga nagpaputok na nakita nila? Yung mga taong binanggit nila, yung mga baril ba nila tumutugma doon sa ballistic test na talagang yes, nagpaputok? Nagpatumugma po dun sa apat, Your Honor. Apat po yung nag-positive with gunpowder residue. Yung baril po ni Sergeant Maliban. Pwede at po ni bang tumayo, Sergeant Mr. Chair, yung Tayo. ma-identify? Sino yung apat na na-identify na positive? Na-identified na positive would be the firearms of Corporal Blanco, Blanco. Teka. Executive Master Balais, Balais. Patrolman Mangada, and Mada. Patrolman Staff Sergeant Esquilon. Okay. Yung mga baril po nila, Your Honor, ay nag-positive po sa gunpowder residue. Bakit nag-negative kay Maliban? That would be Baka explained. ibang baril ang sinabit ni Maliban for SOCO test. At saka ni Sir Buhay, yeah, Mr. crime lab. Chair. May follow-up na question sana ako, Mr. Chair. Yes, go ahead. Meron bang na-recover na tingga sa katawan ng biktima? Sir, autopsy report has no mention of found bullets, sir. Yan, SOCO. Sino bang SOCO doon na nag-process noon? Malaman ba ninyo kung M16 o 9mm o 45 ang bala kung walang na-recover? Based on the based on the wound? Based on the gunshot wound? Ano-ano po yung mga tama? Malaman ba ninyo? Tama sa victim. Sir, good morning po. Police Major De Pase po, sir, from NPDFU. During process po, sir, namin, negative po, sir, kami nakuha ng any evidence po sa crime scene. Wala po kami nakuha. Kahit man lang kahit man lang empty shell? Negative po, sir. Oh, sino namulot doon ng empty shell? Gaano kayo katagal dumating doon sa crime scene? Nag-arrive po, sir, kami ng 8:15 po. Okay. 8:15. Ng gabi po. Gabi na. Yes, sir. Alas 2 pa, alauna, 1:45 pa nangyari yung... No, sir. Marila. Your Honor, sir, ang call po sa amin, sir, ay naka-receive po ko, sir, ng 7:15 po ng gabi po. 7:15 po ng gabi. Anong nakita na yan, napatay, na recover ang patay, saka kayo pumunta? Yes, sir. Kasi po, Tinawagan kayo? Your Honor po, ang request po sa SOCO is coming from the station tactical office center is founded body po. Yung pong request po sa amin. Mr. Chair. Founded body. Mr. Yes, Chair. go ahead. Okay. Doon po sa entry and exit Umupo kayo. ng bala sa katawan ng biktima, pretty much malalaman nyo whether that's 45 or Armalite. You know that, right? Or 9mm. Pag 45, malaki ang butas pag exit. Ganon din sa Armalite. Ibang klase din sa 9mm. You should know that. Your Honor, for info O po, pare-pareho na lang? Your Honor, for info po, yung aming pong forensic unit ay hindi po nag-conduct ng autopsy examination po doon sa victim. Bakit hindi? Based doon sa aming nakuha po, sir, ng information sa IOC, yung family po ay nag-refuse na mag-conduct po ng autopsy po sa amin. Why? Hindi po namin alam, sir, kung what is the reason po. Sana inimbitahan po natin yung family dito, Your Honor, para pwedeng contradict yung kanyang statement. Kasi yung family, they'll be more than willing to cooperate dahil sila... Nasa online na, Pwede natin nasa online makausap? yung mother ni... Pwede natin makausap. Kasi nung last time I talked to the family, very cooperative sila sa PNP sa ginagawang investigation because they want to find the truth. Now what you're saying here is sila mismo ang ayaw mag-cooperate. For me, that's Yes. a lot of nonsense. Pwede natin ikuan? Pwede natin Miss mag-usap. Baltasar, ma'am? Rhoda Baltasar? Sige. Mag-oath siya. Miss Rhoda Baltasar, pakiunang yung camera, ma'am. At saka microphone. Ma'am Rhoda, Hello, Mrs. Baltasar. Paki-unmute at paki-kuan yung video. Mr. Chair, baka Yes. pwedeng pasalaysayin muna si Ms. Rhoda nung nangyari sa kanyang anak.
Para hindi Mas- tayo sana- salot, ikuan muna natin, tapusin natin Yes, ito. Mr. Chair. Din siya, para tuloy-tuloy yung kanya. And Kasi syempre, yung Limit lang muna natin sa pagtanong ngayon, doon sa tanong ni Senator Tolpo. Ma'am Roda, kasi Mr. Chair, I need to find out talaga kung kaninong baril at bala ang tumama doon sa katawan ng biktima. Kasi later on, magkanya-kanyang denial sila eh. So that's why, sabi niya, ayaw daw mag-cooperate ni Ma'am Roda. So let's find out. Doon Kaya nga, kausapin natin si Ma'am Roda? Okay. Malapan. Habang So, nagkakaroon balikan tayo ng natin problem, mamaya. pero lang po, Mr. Chair, with the indulgence of Sen. Rafi, pertinent sa line of questioning nila kasi meron po akong information sa forensics expert na si Dr. Raquel Fortun na ayon sa kanya, yung cause of death was craniocerebral injuries due to perforating gunshot of the head with asphyxia from drowning as contributory cause. Kaya po mamaya gusto ko rin itanong bakit hindi po sila nag-administer ng first aid. Bakit 3 oras bago na-recover yung katawan ni Jemboy? Maari po kasing buhay pa rin si Jemboy nung nahulog siya sa tubig. I think Mr. Chair, nandyan Yeah. po si Miss Roda. Yeah, Ma'am Roda Baltasar, Ma'am Roda, may tanong lang si Senator Tolpo, pwede kang sumagot? Yes, mag-out ka muna ma'am, please. Pwede kang mag-out, taas. Kumisik, take charge. Miss Roda, kapakitaas po yung kanang kamay. Kayo po ba'y magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan sa pagsisiyasat na ito? Opo. Salamat po, ma'am. Okay, thank you ma'am. Please listen to the question of Senator Tolpo. Ma'am Go ahead, Roda, Senator Tolpo. thank you Mr. Chair. Ma'am Roda, totoo ba yung sinasabi ng mga pulis dito ngayon na tumanggi kayo na autopsy ang inyong anak? Wala pong katotohanan yan. Ang ano nga po niya, ng totoo po niya na iniingil po yung pamilya ko ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko. Okay. San, go ahead. Hindi. So, nagbayad kayo ng 15,000 para i-autopsy yung anak nyo. Kanino nyo po pina-autopsy yun, ma'am? Doon po, kukuhanin po sana dun sa Kalea, sa ano naman po na Puninaria. Pero hindi po kayo tumanggi sa Hindi alok po. ng PNP na autopsy yung bangkay ni Jemboy. Okay. Hindi po. So dito, Captain, anong pangalan niyo po? Nagsisinungaling ka na naman. Baka gusto mong ikaw kasama sa ipapakontempt namin at pakulong dyan sa baba. No sir, good morning po din sir, for due respect. Nakakuha po kami sir ng statement po. Binigay po ito ay galing po sa IOC po natin. Sino po? So statement galing kay Ma'am Roda o so statement ng mga tao mo? Ang pagkakaalam po sir dito po ay galing po ito sa kapatid po ni Jemboy po. Kapatid ni Jemboy. Apo sir, apo. Anong sinabi? Anong sinabi yung statement? Para po sa kinungkulan, ako po si Geraldine Tolentino, kapatid po ni Gerald Jemboy Baltasar. Napagdesisyonan na hindi na po namin ipapa-autopsy ang aking kapatid dahil sa kagustuhan po ng aming pamilya. Maraming salamat po sa Pangunawa. Nakasign po sa Mr. Chair, Yeah. sa kasong ganito, sino dapat ang pinakikinggan? Di ba dapat yung nanay versus yung kapatid? Actually, Your Honor, itong binigay sa aming No, just answer my question. Nandiyan yung nanay, tapos nandiyan yung kapatid. Sino dapat ang unang ilapitan nyo? Sino dapat ang unang kinonsulta ninyo? Di ba dapat ang protocol is the mother or the father and then next in line yung mga kapatid? Your Honor, wala, as per sa IOC natin, wala po yung mother ni Jemboy po. Wala yung mother ni Jemboy dahil Hindi po ko alam sir kung saan po yung mother niya. Ito pong statement sir, Your Honor, ay galing po ito sir sa IOC. Binigay lang po sa amin to para inform kami na hindi na po nagpapa-autopsy yung pamilya po ni Jemboy.